Alright, good day once again mga kapatid. Welcome po muli. Welcome sa ating channel, Eric Kabaking. Alright, for this video mga kapatid, ito po, nakikita nyo po sa likod ang aking mga pabo. At sa likod rin, yan, mapapansin nyo rin yung napakaputik na area ng aking pabuhan. At pag-uusapan po natin ngayon ang durability ng pabo sa panahon ng tag-ulan mga kapatid. Ayan. At sana panoorin nyo po hanggang sa dulo nang sa ganun ay makakuha po kayo ng mga ilang idea patungkol sa pagpapabo. At ito po, samahan nyo ba ako? Here we go! Let's go! So, ganito po mga kapatid. Kung nakikita nyo po, ang aking pabuhan ay talagang wala po itong matatawag natin matibay na kulungan. Kumbaga mga barong-barong lamang ito. Talagang pag tag-ulan, mahirap po ang kalagayan ng aking mga pabo. Kasi kung nakikita nyo po, yan, talagang napakaputik ng aking area. At pag tag-ulan, mahirap pong magpakain sa kanila. Lalo na pag umulan sa umaga, sa oras ng kanilang pagpapakain ay mahirap po. At paghapon, ganun rin. So, sa tanong ng ating isang kapatid doon sa comment section mga kapatid, nagtanong kasi siya kung hindi ba daw madaling nagkakasakit yung aking mga alagang pabo dahil ang kanilang dapuan ay wala pong bubong. Ayan. So, ang nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid ay patungkol po talaga sa durability ng pabo sa panahon ng tag-ulan. Kung nakikita nyo po itong aking kulungan, yan, itong dalawang bahay kubo lamang po ang aking talagang kanilang pinagsisilungan. At ang isa pa nito, sa gitna, butas-butas na po yan. Yung bandang paitlogan lamang po yung aking isinicure na hindi mabasa yung mga itlog. So yan po. Patungkol po sa mga pabo na malalaki, kagaya nitong mga pabo na ito mga kapatid, talagang hindi na po sila madaling lamigin kahit malakas ang ulan, kahit umulan po sa araw at sa gabi, talagang hindi na po sila naano kasi malakas na po ang kanilang pandipinsa sa lamig kasi napakakapal na po ng mga balahibo. Sa panahon lang ng tag-ulan mga kapatid, lalo na pag mayroon po kayong mga 3 buwan at bago nyo pa lamang po inilapag sa lupa o sa inyong rains, yan po, sa kasagsagan po ng ulan mga kapatid, kapag andyan lang po kayo sa inyong rains, mas mainam at maigi po na ikulong nyo muna sila sa kanilang kulungan. Nakataas mga bandang baywang, ilagay nyo po muna dyan yung mga pabo na yan. Kasi ang kanilang defense mechanism sa lamig ay hindi pa po masyado mga kapatid. Kumbaga, madali lamang po silang lamigin at mabasa. At ang problema kasi dyan, pag napakaputik ng inyong area, kagaya nito, yung kanilang buntot ay dahil sa lamig, para pong ibinabaluktot nila at yung buntot nga, ayun, napupunta doon sa putik at napupuno ng putik. Kaya madali lamang po silang manghina. Sa time po na magpapakain po kayo, kapag nagbabanggaan po ang kanilang katawan, talagang diferensyado na po yung mga sisiu na yon o yung mga batang pabo na yon kasi basa ang kanilang balahibo at pag nadaganan at naapakan, ayun, talagang lulubog po sila sa putik. At doon naman sa mga malalaki na kagaya niyan, yan, wala na po yung ikabahala kahit umulan po. Dahil subok ko na po, nakita ko na po na hindi po sila madaling labigin kasi napakakapal po kanilang balahibo. Lalo na pag gabi, yan, okay lang po kahit wala pong bubong ang kanilang batugan. Kaya nasabi ko po na okay kasi success naman po yung aking mga pabo dito. Hindi po na madaling nagkakasakit yung mga matured at yung mga nasa tamang gulang na po. Kumbaga nahubog na po ang kanilang katawan dito sa rains. Yung nababad na po sa ulan at init. Liban na lang doon talaga sa bagong pakawala natin. Yun, mas maganda po i-secure po muna natin sila nang sa ganun ay maiwas po sa sakit. At pagbalik naman ng tag-init, yun, papakawala naman natin para nang sa ganun ay maiwas lamang po sila sa sakit. Kasi pagdating po sa pag-aagawan ng pagkain, alam naman natin pag marami po, talagang nag-aagawan po yan sa pagkain.
lugi po yung mga bagong pakawala natin kasi hindi pa sila sanay sa pag-aagawan. Talaga, ayun nga, lugi po sila. At ang mahirap pa pag nadaganan, natapakan ng mga malalaking pabo. Tiyak na mapuno ang kanilang balahibo ng putik, lalo na sa area na ito. So, kung nakikita nyo nga, success po yung kahit ganitong sit-up lamang po. Kung naging success nga ang ganitong sit-up, lalo na po pag may kulungan po kayo na may bubong. At mas secure po ang ating mga pabo, mga kapatid, pag mayroon po tayong kulungan na talagang may bubong. Sa gabi, hindi sila nauulanan, at sa araw, yun, napakaganda po yun. Kasi, hindi nga sila nauulanan. Kung nag-survive po sila sa gagayang sit-up nitong akin na wala pong bubong, lalo na, at mas bitter po na may bubong. At ang isa pa po, pag may kulungan po talaga sila na may malapad na area na may bubong, sa time na pagpapakain nila kahit maulan, madali lang po tayo makapagpakain, mga kapatid, kasi hindi nauulanan. Dahil pagkagaya po nito, ito open area, talagang hindi po tayo pwede magpakain sa kasagsagan ng ulan. Kumbaga, hintayin nating humupa yung ulan saka tayo makapagpakain. At dito naman sa aking sit-up, sa nakikita nyo yan, yung pakainan ko po na nakataas ng kunti. Maganda po yan kahit napakaputik po ng area. Kung nakikita nyo, talagang napakaputik ng aking area. Sa ganyan pong paraan, mga kapatid, alam nyo naman, tingnan nyo, kita nyo man yung kanilang mga paa na wala po yung pinipiling tinatapakan kahit ano po. At pag ang ating nilagyan ng kanilang pagkain ay yung mababa na area, kagaya ng maliit na palanggana, tiyak na mapupunta po yung putik sa kanilang kinakain. At lagi nyo pong tandaan, mga kapatid, na obserbaran ko po na madalas sa nagkakasakit nating alagang pabo ay dahil po sa bulati. Huwag na huwag nyo pong kaligtaan yan, mga kapatid, dahil talagang nanghihina po yung mga pabo na may bulati. Kaya naisip ko rin ang ganitong sit-up na itaas at i-level up yung pakainan, kasi yun nga ang palagi ko pong na-encounter noong una, na talagang wala pang 1 minuto yung kanilang pagkain na aking inilagay doon sa maliit na planggana or yun sa mga pinikas na gulong, ayun, nagkakaputik po. Kaya ito, kung nakikita nyo po, kahit maputik ang kanilang paa, kumbaga na mami-minimize na po yung putik na papasok sa kanilang kinakain. Di talaga may iwasan na may nagkakaputik talaga, ngunit kumbaga lumiit na po ang porsyento ng putik na napupunta sa kanilang kinakain. Kaya yun po. So yan na po, mga batid. Kung sa madali ang salita, pag ganito na po kalaki ang inyong mga pabo, talagang malakas na po ang kanilang durability patungkol po sa ulan. Dahil kung nakikita nyo po at napansin nyo po itong nakaraang mga linggo, talagang nasa kasagsagan po tayo ng ulan, mapa-araw at sa gabi. Malakas po ang ulan, ngunit kung nakikita nyo, talaga napakaputik ng aking area. Ngunit okay po, hindi po nagkakasakit yung mga pabo na ganito nakalaki. Kumbaga itong nasa hustong gulang na. At yung mga pabo ko na lang na bagong pakawala ko, yun, ibinalik ko muna doon sa kanilang lagayan. Yan, yung nasa itaas. Dahil yan ang madali pa pong magkakasakit. At pag tag-init na po, papakawalan ko naman yan uli. Basta isinisecure ko lang sa panahon ng tag-ulan. Ngunit itong mga malalaking pabo na kagaya nito, itong mga bugoy-bugoy na ito, yan, ito, kagaya nito, yan, hindi na po. Talagang sumusurvive po ito sa ulan. Pero kung nakapag-survive po sila, kahit wala po akong maayos na kulungan dito na may tama at saktong bubong o bubungan, ay mas lalo po pag sa inyong area, at mas lalo na po pag mayroon po kayong bubong na mapapasilungan nila sa panahon ng tag-ulan. So siguro posible po na magtatanong po kayo na napakarami ng aking pabo, ngunit bakit hindi po ako gumawa ng kulungan na may matibay na bubong para sa aking mga alagang pabo. Ganito po, mga kapatid, baka hindi pa po alam ng iba,
Kaya po, nakikita nyo po dito sa aking kulungan na wala po akong matibay na building ng aking mga alagang pabo. Kasi po mga kapatid, ang area na ito ay hindi po amin. Kumbaga, amin lamang po ang ginamit dahil pinagamit muna ng may-ari. At hindi po namin alam kung kailan gagamitin ito ng may-ari. Kaya hindi po ako gumawa at nagpatayo ng matibay na building. Once na gagamitin na po ng may-ari, madali na po ang aking paglipat. At ayun nga, wala pong building na madadamage. Kasi wala, barong-barong lamang itong bahay ng aking mga alagang pabo. So sa mga nag-aalaga dyan ng pabo na mayroon po kayong area na talagang sa inyo po, mas mainam po na yung gumawa po kayo ng kulungan na talagang may matibay na bubong po. Hindi po kagaya ng dito sa akin. Kung nagsaksis man ito na walang masyadong matibay na building ng pabo, isa lang po sigurado dyan. Pag sa inyo po at may sarili po kayong paglalagyan ng inyong mga alagang pabo, kumbaga inyo po talaga ang lupa at pwede kayong makapagpatayo ng kanilang kulungan na matibay. Ayan, alam ko po, maging successful po yan mga kapatid. So, wag nyo lang po, wag nyo gayahin itong aking setup kasi pang temporary lang ito. Hindi po ito pang matagalan. So, yan lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Sa mga bago at ngayon lang nagawi, sana po'y nakakuha po kayo ng counting ideas sa pag-aalaga ng pabo. So sa mga bago pala at ngayon lang nagawi sa akin channel, huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe, i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. Lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you to my next vlog. Bye-bye!